Happy Tuesday sa inyong lahat! Nako, kamusta naman po ang inyong Monday at Tuesday ha? Ako po'y pagod. Nung Lunes po, tayo naghain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa anchors ng SMNI na si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric. Ang sinabi natin sa petition, mali ang ginawa ng Kongreso sa pagkakakulong dahil yan po ay subsequent punishment, pagpaparusa sa mga sinasabi ng mga mamamahayag na paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Ito po ay paglabag sa SOTO law dahil pinipilit nga po si Ka Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na ipangalanan ng kanilang source dahil kung ganyan, wala na magiging source, no? Matatago na yung mga kabalustugan sa gobyerno. At saka meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan. Bago kasi dapat parusahan yan, dapat sinasabihan muna, bago ka mapakulong, sabihin mo sa amin kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt of Congress. No? At sabihin na dapat ng Kongreso bakit sa tingin nila ay nagsisinungaling ang mga testigo. At dapat din siyempre ang investigasyon ay isang-ayon sa katungkulan ng Kongreso na bumuo ng batas at hindi naman po ito dapat gamitin para sa witch hunt, no, sa mga nakikitang kalaban, lalong-lalo na ng speaker. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas po ang order na palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important bukod siguro doon sa karapatang mabuhay kung hindi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka contempt. Ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source, no? Lilinawin ko lang po, no, bilang abogado ni Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng 1 linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na SOTO law, bakit naman niya sasayangin pa yung kanyang pribilehiyo? Pinakulong na siya ng 1 linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petition nila? Abay, 7 araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung 7 araw na pinagkait ng kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging moot and academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmally. Miski na-release na yung mga testigo na di umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Farmally, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Ito po, ang pinaka-importanting issue dito ay pwede mo bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law. So ito po yung isang okasyon para linawin ng Korte Suprema kung sakop ng SOTO law ang Kongreso. At ang tingin ko naman sakop kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! Bakit naman nila exempt pa kanilang mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa? Diba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. Di dapat alam nila na sakop sila ng SOTO law.
At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating Korte Suprema, baka maulit muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa SOTO law. Pero siyempre, sa akin, dapat i-rule pa rin ng Korte Suprema kasi hindi lang naman po ito habeas corpus. Ang pagkakaiba, kapag habeas corpus lamang ang sinampa mo, talagang ang issue lang dyan is yung pagkakakulong. Pag nakulong, mutin academic na. Pero meron din po silang certiorari. Sinabi nila na mayroong pag-abuso sa kapangyarihan ang mababang kapulungan. Ano po yan? Yung hindi bigay importansya o bigay acknowledgement doon sa SOTO law na may karapatan na wag magbigay ng source at saka yung pagkakakulong na walang due process. No? So sa tingin ko po ay sana po desisyonan pa rin ng Korte Suprema bagamat sila po ay nakalaya na. At saka dahil nga po hindi na maibabalik yung 7 araw na nakulong sila, dapat man lang merong isang desisyon na nagsasabi na mali ang pagkakakulong nila gaya nung ibinigay nila doon kay Ong, no? Doon sa Farmally na talagang bagamat napakatagal nilang nakulong at talagang too late na hero ng desisyon dahil napalaya na sila at nakulong silang napakatagal, nagkaroon sila ng vindication of rights na tinatawag na mali ang pagkakakulong sa kanila illegal. Pero ang tanong, ano ba talaga ang target nitong nangyayari sa SMNI? Hindi lang naman fake news ang hinahabol nila kasi kung fake news yan, wala namang fake news. Tanong nga lang yun bawal ba magtanong? Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa 2 anchors, nagkaroon ng resolution na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rini-revoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Tandaan niyo po ang pagkakaiba ng ABS-CBN at SMNI, ang ABS-CBN paso na ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. At ewan ko kung alam niyo po bagamat panayang banat ng ABS-CBN kay Duterte bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, samantalang ang Kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, 5 taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. 5 taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. Pero siguro naman alam ng mga senador na kapag merong prangkisa at revoke mo yan, yan po ay paglabag sa malayang pamamahayag, yan po ay prior restraint, censorship, at subsequent punishment na rin kasi meron naman pong right to property yung may-ari ng franchise. No? So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Hindi po nila magagawa yan Kasi bagamat Kongreso rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. Bibigyan din ng karapatan na madinig ang SMNI. Kung fake news ang kanilang pagbabasihan, malinaw naman po. Walang fake news. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang Kongreso, bago nagpataw ng parusa ng pagkakakulong, bakit hindi inere yung video ng di umano ay fake news. Dahil makikita nyo, yun po ay tanong, hindi fake news. Hindi po yan statement of fact. Humihingi nga ng clarification kung totoo ba. Ang sabi ng source na 1.8 billion na ang nagastos ng speaker sa kanyang travel expense. So sa tingin ko po, mahina ang basehan na yan. Yung sinasabi nila na nagpalit ng controlling interest, paano magpapalit po yan? Yung controlling interest ni Kibuloy, napakaliit lang, parang 1.8% lamang po. Ang controlling interest, dapat 50+1. At saka, kaya lang po nagbabago yan kasi siyempre sila po ay simbahan. Ang representante ng simbahan, yung pinakamataas na leader ng simbahan, gaya po ni Pope sa Catholic Church. Sa Kingdom po, dati ang pinakamataas ay si Pastor Kibuloy pero meron na po siyang successor. Kaya nagkaroon ng palitan ng representative ownership. Siya po yung representante lamang ng simbahan at simbahan ang may-ari. So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte bilang medium of communication. Dito po may programa
si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, gikan sa masa, kung saan diyan niya talaga tinalo ang Kongreso nung tinanggalan ng pondo ang kanyang anak na si VP Sara. So tingin ko po talaga gusto nilang supilin ang SMNI kasi mantakin mo, pinulaan ang presidential insan na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Boljakan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. Di ba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa Presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan, tignan ninyo, gumawa na sila ng susunod ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente, magtatangka talaga sila na baguhin ang ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang Speaker ang susunod na Prime Minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, lalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay Prime Minister na para masiguro na ang susunod ay si Speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kabanata. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang tiyohin, nung panahon ng Marcelo, tinangka po yan. Pero hindi po sila nagsucceed dahil lalong sinupil ang malalayang pananalita, lalo nagiging malakas ang boses ng mga nagnanais na depensahan ang demokrasya. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino, nais po natin ang demokrasya. Tama ba ho o mali? Tignan po natin ang ating mga texters na buhay ng Spokes Hour. Marami ba tayong texters ngayon o pagod na sa politika ang ating mga kababayan? Tingnan po natin. Dennis Del Rosario, FYI, Tony Roque, 3,500 plus ang live viewers ngayon. Interesado talaga makinig sa sasabihin mo ang mga taong bayan. Well, sana po I did not disappoint. Lalong-lalo na yung paninindigan ko, ang Pilipino, ang nais demokrasya, hindi diktadura. Di ba po? Snoopy, ask ko po, wala po ba naging violation ng Congress sa pakialam ng cellphone ni Ka-Eric? Meron po. Bukod dun sa kanyang privacy, talaga naman pong illegal yung kanyang pagkaka-aresto. Ang tingin ko nga, nung nagsampa na ng habeas corpus, medyo nagpanic sila kasi mapapahiya sila. Silang mambabatas, hindi nila alam kung anong batas. Pwede ba yun? Hindi ata pwede yun. No? Okay, si Eden Espaldon, dapat ituloy ang reklamo sa Kongreso para matuto. Uulitin na naman yan nila pag di pinagbayad. Huwag nating silang hayaan. Ilihis ang tunay na problema. Ang libro, ilabas ninyo. Ay, ako, ang galing naman ni Eden. Maraming salamat, Eden. Si Kasani Apat Almedercilion Ginwe. Good evening, everyone. Good news, attorney. Exactly, tama po. Target nilang SMNI. Hinahanapan ng butas ng mga balimbing ng mga unit team daw kuno. Inshallah, next election, tatakbo muli si Tatay D ng Vice President. Sir Attorney, I'm sure iikot ang tumbong ng traidor at balimbing. Meron po talagang husga ng kasaysayan. Huwag niyang isipin na palibasa lahat ng congressman sumisip-sip sa kanya na mapapako siya sa kasaysayan na bilang isang minahal na speaker. Naku po, saan ka nakakita na speaker na nagpakulong dahil pinulaan siya? First in history po ito. First in history at hindi po yan makakalimutan ng sambayanang Pilipino. Whimsical Heart, halata naman na isa-isang nililigwak na mga kawatan sa gobyerno ang mga prominenteng Pilipino na nagtanggol sa ating laban sa mga mapang-abuso, kawatan at terorista. Huwag matakot, speak up. Tuloy ang laban ng bayan. Kaya po tuloy ang Spokes Hour. Jewel Liban, Attorney Roque, iba ang karisma mo sa mga congressman. Pinalaya daw umano sina Ka-Eric at Doc Badoy due to humanitarian reasons. Ha 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 ha. Palusot. Takot lang nila na posibleng sampal sa maling ginawa nila. Yan po ang paninindigan ko. Ayaw nilang mapahiya.
dahil nakarating na po sa korte yung mali nilang gawain. Chai Mags, very good job sir. Malaking bagay ang pagkain ninyo at ang support ng mga PMA kasama ang taong bayan. Playing safe ang Congress folks kaya pinalaya agad. Halatang aligaga sila. Maging aral sana sa kanila. Alam niyo, oo nga po, nasyak ako sa dami ng mga pumirmang taga-PMA. Talaga pa lang ang mga sundalo na inalay ang buhay para sa inang bayan, meron talagang malasakit sa bayan. Talagang nanindigan sila laban sa tingin nila ay mali. Kasi nga naman, yung kinulong nila, lumalaban sa kalaban ng hukbong sandatahan, ang CPP-NPA ng mga terorista. Bakit nga naman nakipagkampihan si Speaker Romualdez sa mga teroristang CPP-NPA? Maraming salamat po sa mga taga-PMAers. Joe, tanong lang po, Atty. Roque, pwede ba magbayad ng danyos permisyo ang mga nagpakulong kay Ka Eric at Ma'am Badoy? Meron kasing provision sa saligang batas na meron silang absolute impunity para sa mga gawain nila bilang mambabatas. Pero ako naniniwala ako, yung provision ng civil code na tinatawag na abuse of right, para nga yan doon sa mga pagkakataon na bagamat legal, kapag inabuso ang kapangyarihan, dapat magbayad ng danyo. So ang paninindigan ko, pwede po pagbayarin ng danyo sang-ayon po sa provision ng abuse of rights. Arvin Caballero, ang SMNI, halos content nila at show ay nation building at laban sa mga terorista at buhayan ng gobyerno versus mainstream bayarang media. Well, ako po ay taga-SMNI at ako naman po ay ang aking misyon ay ipagbigay alam sa taong bayan ang batas. Dahil ako naman po, napakatagal ko ng propesor ng batas. So ginagamit ko po yung programa ko para mapopularize po ang batas dahil ignorance of the law does not excuse anyone from non-compliance therewith. Di ba po? Kaya lang, ang batas na tinuturo ko, political law, constitutional law, human rights law, and freedom of expression. Delia Lee, all I can say is all's well that ends well. Yes, the insanity of egoistic bunch of congressmen never end. Thank you, Delia. Who is perfect? Number one, walang fake news. Congressman, madami kasi wala nang alam sa batas. Nagkunwari pang may alam sa batas. Maraming salamat po. Mila Del Rosario, Atty. Harry Roque, thank you po sa tulong ninyo kina Ka Eric at Dr. Badoy. Thank you po pati na sa men in uniforme at pagsampa ng kaso sa abusadong mga congressmen na ubod ng yayabang. Okay. Fidel Castelo, balahura na ang sobrang mababang kapulungan ng mga pulpol. Tiko, walang kwentang kapulungan, walang katarungang batas. Nako Fidel, pag sila nag-amenda pa ng saligang batas, bubuwagin pa nila ang Senado, puro congressman na ang matitira sa posisyon. Ray Akayin, diversion yan folks para matabunan yung issue sa MOOE o nga po yung kanilang liquidation by certification. No? Okay, tapos si Jewel Liban, marepriman po sana HOR ng Supreme Court sa maling interpretasyon at implementasyon na nila sa batas. Kakaya sila, mababatas pa man din, tawag sa kanila kasi sila pa ang bumabali ng due process. Kaya nga po tingin ko, pinalabas talaga kasi alam nilang mapapahiya sila. No? Oo. Eleanor Garland, salamat po Harry Roque sa tulong nyo kay Doc Badoy at Ka Eric. Takbo po ng senador uli, mananalo ka na ngayon. Kasi po ang galing mo po kaya gustong-gusto kita ng si President Duterte pa. Ay maraming salamat Eleanor. Alam mo, madami akong mga bashers. Kaya pag may mga ganyang mga sinasabi tungkol sa akin, I really appreciate it. Maraming salamat po. Ried RK, ang totoong Commander-in-Chief, wala sa Malacanang, nasa Davao. Salamat, Generals at PMAers. Tunay na may taga-protekta, hindi ang mga buhaya sa kongresista. Yan po si Ried RK. Okay? Tapos si JP Salvador, good job, Atty. Harry Roque. God bless po. Tuloy lang po ang ating laban para sa atong bayan. Watching from Saudi Arabia. Mabuhay ang mga taga Davao. Mabuhay po ang mga Pilipino. Lahat po tayo. Joe Fine. Teka po biglang hinihingan ako ng password dito. Joe Fine, bakit attorney yung mga makaliwang grupo sa Kongreso di maipakulong? Si Ka Eric nagtanong lang na kulong. Meron na nga po silang alyansa. Antakin mo. Ang Romualdez, ang terorista CPP-NPA, nagkaisa na. Bakit? Hindi ko alam. Bakit? Nakalimutan na siguro ni Speaker Romualdez kung ano mga pinagsasabi ng mga teroristang CPPA tungkol kay PBBM mismo at tungkol sa pamilya ni PBBM. Enrique Castillo, lahat ng malalaking contract diyan sa Congress, hawak ni Tambaluslos, kabayan namin yan. Ang laki ng paghanga namin yan dati, mga waray-waray kami, pero sinusukan na namin yan. Ang alam ko nga po, yung pamangkin niya,
anak ng Mayor Alfred, tumakbo ng Vice Mayor, natalo. So yan po'y patunay na miski sa kanilang sariling bayan, no, ng Tacloban, mukhang hindi na solid ang hold ng pamilya ni Speaker. No? Tapos, Aserden M. Rocklem, watching from KSA. Salamat sir sa hakbang mo. Ang galing-galing mo talaga. I salute you, Sen Roque. Maraming salamat po. Gaya ng aking sinasabi, dami rin po nating bashers. I really appreciate yung mga kind words. Victor Balbon, Atty. Roque, di ko lang po maintindihan kung para saan ang pagiging representative nila. Sa nakikita ko, parang pang-sariling interest lang ang ginagawa nila. Sad. Paging congressmen and congresswomen of the 19th Congress, you're going down as the worst Congress in Philippine history. Okay? Saliano sa batch, paano ma-push ang Chacha na hindi magamit ni Speaker at ibang corrupt politicians sa kanilang advantage? Hindi naman po sila magtatagumpay kung hindi papayag ang taong bayan. At hindi talaga tayo papayag, di ba? Ma-er 5.3 watching. Ay, naku, maraming salamat po Dami palang live, no? Laban po tayo, tuloy po ang laban. Lalo tayong supilin, lalo tayong magsalita dahil yan ang ating sandata sa demokrasya. Okay? Miss Sassy, Mayor Tribing Chris Attorney, maraming salamat sa serbisyo nyo sa taong bayan. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Okay? Kuya Nick, Attorney, ano masasabi mo po sa bill na ginawa ng Congress reorganizing COA and limiting the jurisdiction over private entities? Titignan ko po yan. Hindi ko alam po ano yung bill na yan. I'm sure meron na naman yung pribadong interest. Kaya linilimitahan ang kapangyarihan ng COA. Mar 4072, Attorney, sinabi ni Tambunting na nag-reveal daw ng source si Ka Eric pero pinabubulaan ito ni Ka Eric na isang pagsisinungaling. Pwede ba natin siyang i-cite in contempt? Contempt of the people! Sa halalan po natin gagawin yan. Okay? Contempt of the people. Okay? Tapos, naku, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Napagod po tayo doon sa petisyon na ginawa natin. Hindi po tayo nagsisisi kasi kinakailangan po panindigan ng karapatan. Kung hindi po natin paninindigan, tuluyang yuyurakan gaya ng tinanggap.